Kaharap mo ngayon si Aling LV. Sinaktan mo ba siya o hindi? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Again, I would like to issue this stern warning to the spouses Pablo and Franz Garcia. You might suffer the same fate. Katulad ng sinabi ko kanina, yung mga amo ni Bonito Baran na nasintensya ng reklusyon perpetua. Nakita niyo naman yung kasambahay, si Aling LV. Nakita niyo yung kondisyon niya. Nabulag. But again, I'm warning you, you will suffer the same fate. O ba ay may pinukpok doon sa may bahagi ng tenga sa iyong kanang bahagi ng sentido sa malapit sa mata? May natatandaan ka bang ganon? Ito pong tainga kong kaliwa. Panay suntok po ng amo ko. Kaliwa. Opo. Pero ito pinapakitang damage dito ay sa kanan. Sa kanan, wala naman. Yung pong kanan sa ulo, inuntog po nila ako sa CR at sa pader at sa dingding ng CR. Sa pader ng CR, sa banyo. Ano yung banyo nyo? Sa natatandaan mo, tiles ba yon? Na makinis ba yung pinaguntugan? Finish po. Finish. Opo. Finish. Ibig sabihin ng finish, palitada ng simento, hindi naka-tiles. Hindi po. So magaspang yon. Opo. Laging ginagawa sa yon? Opo. Dugo? Dumudugo ka pag hinahataw ka? Opo, dumudugo po. Pag So, inuuntog nila ako sa may CR. hawak ka sa buhok? Opo. Ilang tao gumagawa sa'yo nun? Isa lang po, yung amo kong babae. Ano yan? Habang naglilinis ka ng CR? Hindi po, minsan po, pag mainit ang ulo. Ba't ka naman nasa CR? Tinatsyempohan ka sa CR? Hinihila po ko. Dadaling ka sa CR para doon kayo untog. Opo. O, hindi ka naman inuuntog sa lababo, Minsan po, itong ulo kong kaliwa, inuuntog po sa lababo. Yung lababo, medyo makinis yun at medyo may anggulo yon, may edge yon, matalas-talas yon. So, Matalas-talas po. yung sa ilong mo, bakit lumalabas dito sa larawan? Pwede ba ilabas ulit natin, doktor, yung sa harapan? Technical? Yung tumatabingi yung ilong mo yung dito sa larawan dito sa bungo. Ikaw ba inuntog din sa ilong? O sinuntok sa ilong, hinataw? Ano nangyari dyan? Sununtok po. Suntok lang yan. Opo. Sino sumuntok? Yung pong babae. Ano yan, mising-sing o yung kanyang kamao lamang? Kamao lang po. Ilang beses? Ano natatandaan mo? Hindi ko na pong tanda kung ilang beses. So parate. Opo. So pag inahataw ka, inuuntog ka sa banyo, sinusuntok ka rin sa ilong. Opo. Oho. Hindi mo na matandaan. Dumugo? Yung ulo ko lang po ang dumugo. Yung ilong? Hindi po. Pero Laang. ramdam mo yung kusa na lang gumaling. Opo. Nahirapan ka huminga. Minsan po, mahirap. Medyo tabingi kaunti yung iyong nose bridge. Ito sa kaliwang pisngi, may tinuturo din si Dr. Kabungkal, may arrow dito, hindi mo naman nakikita. Sa kaliwang pisngi, ano ang ginawa sa'yo? Medyo lubog nga ang pisngi mo ngayon. Ayan, tama, yung hinahawakan mo. Yung pagsunod-suntok po nila ako. Sa kaliwang pisngi. Opo. So yung ginagawa sa'yo, pag inuntog ka sa kanang bahagi ng iyong sentido, sinasabayan din ng suntok sa iyong ilong at sinusuntok ka rin sa kaliwang pisngi. Opo. So iisang insidente yan na ginagawa o sabay-sabay o malimit gawin sa'yo? May limit po, may limit. Bakit palagay mo ginagawa sa'yo yon? Yung pong lagi pong inuulit po yung sinasabi sa akin na wag ko na daw, pag ginagawa ko daw po yung ginagawa kong naglalagay ng mga bulbul sa Ayun, the committee secretary is directed to delete remarks pertaining to said incident, but meron ka ba talagang ginawa na ikakagalit sa iyo ng iyong mga amo na nagdulot ng ganyang pananakit sa iyo? Sa iyong natatandaan? Yung pong sabi po sa akin, Hindi, kung meron. Ang tanong kung meron. Meron ka ba naging kasalanan natatandaan? May kasalanan ka bang ginawa? wala po. Wala kang kasalanan Opo. sa iyong natatandaan. Opo. Doon ulit, pisngig, sentido, ilong.
Buong katawan ko na po. Buong sinasaktan katawan na. na So, sila. hindi lang sa banyo, ginangyari? Hindi po, sa mga kwarto, sa labas. So, yung mga tagiliran mo, yung narinig mo kanina yung sinabi ko, yung sa kidney, yung likuran, natamaan ka rin doon? Opo, sa likod. Hinampas po nila ako ng pangnungkit po ng sinampay at ng sunturon at hangin. Panungkit ng sinapay. Kawayan siguro yon. Bali nga po sa akin yun, para pong kawayan o bakal. Nabali sa'yo yung kawayan. Opo, sa likod. Sabi na, dalhin nyo naman ako sa pagamutan, sa ospital. Parang awa nyo na. Wala po, hindi po naman nila po ako dinala sa ospital eh. Pero humingi ka ng tulong na parang awa nyo na, dalhin nyo na ako sa ospital kasi dumudugo na itong ilong ko. Hindi po, hindi nila ako dinala sa ospital. Binibigyan na lang po ako ng gamot. Tulog na isang linggo, ilang gulpe? Ulit-ulit nga po marami, di ko na po tanda. Basta po ulit-ulit nila ako sinasaktan. Ihan, pinagpapahinga ka naman kasi painumin ka ng gamot, pahinga ka muna, ganon? Opo, pag nakapahinga po ako, yun, pag nakapahinga, kikilos na ulit ako, kumikilos. Tuloy pa rin ang trabaho mo sa bahay. Opo. Hindi ka nagtangka na noong sa dinanas mo yon from 2020 nung ginugulpi ka, Nakatakas po ako noong 2021. yun yung pinag-usapan natin nung huling hearing na nagpunta ka kay Kapitan at Opo, pinabalik ka. opo. Noong 2020, hindi ka tumakas. Hindi na po nila ako pinalabas. Doon lang daw po ako sa loob. Nakakulong ka, nakapadlak. Hindi, yung pong, hindi po. Pero yung pong dinaanan ko nung tumakas ako, pinirmi na nilang nilak. Merong gate. Opo. Hindi kayang sumampa sa taas, mataas, ganon. Hindi po. Aha. Yung 2017 hanggang 2020, walang nangyari. Nung nag-start po ako doon, wala pong nangyari po. So, Nung 2020, yun na po, tuloy-tuloy na po nila ako sinasaktan. So 2017 to 2020, 2019, maganda yung relasyon nyo. Opo. Maganda. So nasa loob kayo ng bahay, nagsimula ka mo noong 2020, ito na yung COVID pandemic lockdown, COVID-19. Siyempre, wala nang lumalabas sa bahay, magkakasama kayo doon ka sinimulan saktan. Opo. So noong 2017, 2018, 2019, ano ang trato sa'yo? Mabait po sila. Pinasweldo ka noon? Hindi po. Buat nung nag-start po ako sa kanila, wala na po akong natanggap na sweldo. Paano mo nasabi mabait kung hindi ka naman pinapasweldo? O paano mo nasabi mabait kung hindi ka nagtatanong, ba't di nyo ako pinapasweldo? 2017 pa ako nagtatrabaho sa inyo, 2019 na, 2018 na, 2019, 2020, hanggang ngayon, hindi nyo pa ako pinapasweldo. Hindi ka nagtanong? Pag may nasisira po sa akin po ni China-charge. Ibinabawas. Opo. Ano gaya na may nakabasag kang plato, nakabasag ka ng tasa? Yung pong nasira, yung washing, tapos pag nakabasag ng mga gamit sa bahay, sa bahay, sa akin po ni China-charge So, po kasalanan. tinutuos naman yon. Ito, LB, ito yung nasira mong washing machine, ito yung halaga ng pagpagawa, tinutuos nila yon? Sinasabi lang po sa akin, So, China-charge lang po sa akin. Walang listahan. Hindi ko lang po alam, hindi po pinapakita sa akin. Nung nakakakita pa ako, wala po silang pinapakita. So, walang pinakitang listahan, ito, binawas namin, ito na lang yung natitira mong sweldo, tanggapin mo ito. Walang ganon. Wala po. Walang listahan. Wala po. Magkano yung sweldo mo dapat isang buwan? 5,000 po, yung pong sa start ko. Sabi niya po 5,000. 5,000. Mamaya sabihin ni Senator Estrada yan kung magkano talaga ang sweldo sa ngayon sa kasambahay law. Christmas bonus, meron? Sabi, may bibigyan ka ng Christmas bonus? Wala po. Buhat nung buhat po. Pasko, day off. Wala po. Walang day off kahit Pasko, nasa trabaho ka. Wala po. Bagong taon, nasa trabaho ka. Wala, opo. Todos Los Santos, nasa trabaho ka. Opo. Birthday mo. Opo. Ano, opo? Nasa trabaho ka rin. Opo. Sinasaktan ka rin? Opo. Kahit birthday mo? Opo. O yung pagmamalabis ay walang pinipiling araw, walang pinipiling okasyon, patuloy kung sasabihin meron kang ginawang kasalanan. Kailan nagsimulang tanggalin ang ngipin mo? Hindi ko na po tanda. Basta po wala na po akong ngipin. Nung buhat po nung start ako sa kanila.
O talagang nabunutan ka ng ngipin? Nagpabunot ka ba ng ngipin? Hindi po. Buat po nag-start ako, may ngipin pa ako. Pero po, nung sinuntok nila ako, yun, nabasag-basag na po lahat ang ngipin ko. Binubuntal ka rin sa nguso. Opo, sinusuntok po. Doon natanggal ang ngipin mo. Opo. That we subpoena this 18-year-old daughter of the spouses. Uncorrected, issue a warrant of arrest. Kayo ay dumalo. Pero nung unang pagdinig ay kayo ay hindi nakadalo. Ang tinutukoy po natin ngayon ay ang mag-asawang Ruiz. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo. Minsan inaabot ng 4 na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, nung nakita niyo sa x-ray, yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya. Hindi po. Oh, Yung po yung pag-aaway nila magkakasama daw dun sa likod. Dun, yung late ko na rin po nalaman, Your Honor, na nag-aaway-aaway pala sila sa likod kapag halimbawa magkakasama na po sila. meron, Aling LV, meron ba kayong kaaway doon? Wala pong kaaway doon. Wala ho kayong kaaway. Opo. Ang sinasabi kasi ng amo mong babae, na si Ginang France, yung sanhi ng sugat mo ay dahil sa pangangamot mo raw. Hindi po yung totoo. At nag-aaway-away daw kayo nung magkakasama doon. Nung mga Hindi kasamahan po. mo doon. Hindi po. Your Honor, yun po yung Ate LB, alam mo yun, nung ginamit mo yung gamit ni GM at saka pinasok mo sa kwarto kaya sinuntok niya yung gilid ng kaliwang mata mo. Alin? Diga Ate LB, alam mo po yun? You address the chair, okay? Oy, Alam na po yun. Hindi po yung totoo. Ikinakaila ni Aling LV yung sinasabi mo, France. Ginang France. totoo po, Your Honor, na yung kasamahan niya po ang nagsuntok sa kanya ng kanyang mata na kaliwang mata niya. Gawa po ng pinakalaman niya yung brief ng kasamahan niya tapos ginamit niya po yung mga gamit niya at saka ginawang basahan yung mga damit. Tapos Your Honor, sabi nung boy namin na isa na yun, pinasok niya daw po siya sa kwarto. Wala din po kami alam, Your Honor, kasi po, gabi na po yun, nakasara na po kami, doon po kami sa kabilang kwarto nakatira. Sila po, magkakasama, 3 kwarto po. Paano siya nabulag? Nung pumasok po sa amin ng Ate LB, 2019, August 10, 2019, birthday po ng kapatid ko, pumunta sa amin ng Ate LB. Tapos po, nung August 11, nagsabi po sa akin ng Ate LB, pwede ka akong pumasok, sabi ng ganun, kasi wala akong matuluyan. Dahil sabi niya ng ganun, sa amin, hindi ako pinapakain hanggat hindi ako nagtitinda ng buko juice. Bakit ka ako wala kang pamilya? Sabi sa akin, sabi niya po sa akin. Di sabi ko po sa Ate LB, sige Ate LB, kung halimbawa wala ka mauwian, ikaw, sabi ko, pero subukan ko muna kung saan ka marunong, kako po. Tapos Your Ang Honor, tinatanong ko, Ginang France, paano siya nabulag? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, sagutin mo lang akong nung diretsyo. pagpasok niya po sa amin, medyo may puti na po yung gilid ng kanyang mata. May mga gilid na po yung mata niya. Pagpasok, nakita niyo yung picture niya? Yung bagong pasok siya? Nung may clip yung buhok ni Aling LV? Your Honor, hindi naman po yan ang itsura ng Ate LB nung pumasok sa amin, Your Honor. Can we show that again, technical? Ayan. Buong-buo ang mata. Your Honor, ito po ang picture ng Ate LB nung pumasok sa amin. Nung pumasok ka noong 2017, nakakita ka pa, 2 mata? Opo. Malinaw na malinaw po ang mata ko. So, kailan ka nabulag yung kaliwa? Yung kaliwa ko po, dahil sa kanila, sa pagsusuntok po nila. Yung kanang mata, kailan nabulag? Nauna yung kaliwa, tapos sunod yung kanan? Opo. Kasi ang sinasabi ni Mrs. Garcia Ruiz, Franz Garcia Ruiz, medyo maputi-puti na raw yung mata mo nung pumasok ka sa kanila. Hindi po totoo yun. So, nakakita ka pa noon. Opo. Ano yung litrato pinapakita mo? Your Honor, pumasok po kasi ang Ate LB po sa amin, hindi 2017. 2019 po, August 11, 2019. Oh. Ito po ang itsura ng Ate LB nung pumasok po sa amin, Your Honor. Kailan siya pumasok sa kanila? 2017. 2017. Oh.
Your Honor, ang 2017 po nasa barangay 6 kami, ang 2019 po nasa barangay 7 po kami. Pero kanina, sinabi ni Ma'am Lisa na nakita raw niya, yung litratong ito, na yun daw unang pagkikita nila ni Manang LB. Siguro maayos pa, nakakita pa. Opo, nung, Sinabi ni Ma'am Lisa under oath kanina. opo. Ibig sabihin na opo. Ang itsura po ng Ate LB nung pumasok sa amin, yung mata niya po, medyo may puti-puti na po yung gilid ng mata niya. Ngayon po, kaya po nagkaroon siguro ng damage dito sa gilid ng kanyang kaliwang mata. Gawa po nung pag-aaway nila nung isang boy namin. Late ko na rin din po nalaman na ganun nga po. Pero nakita ko nung pinag-usap po silang dalawa, ba't ka ako may ganyan ka, Ate LB? Nag-away po kami, sinuntok po ako ni GM, sabi niya po. Gano'n rin siya kadalas suntukin ni JM? Hindi ko naman po sila, Your Honor, nababantayan kasi doon lang po ako sa unahan na nagtitinda. Assuming totoo yung sinasabi mo, o anong ginawa mo bilang amo? Pinagharap ko po silang dalawa, bakit mukha ko sinuntok ang Ate LB? Sabi niya po, paano ate, ginamit niya lahat ng gamit ko. Pag uwi ko dito, lahat ng damit ko ginawa niyang basahan. Sabi, hindi lang po yan ate, hindi lang ako nagsasabi sa inyo, pinapasok niya rin ako sa kwarto. Tinadyakan ko pa nga yan, pinasok ako sa kwarto. Ba't ngayon ko lang kako nalalaman yan? Ano Ate LB, ang masasabi mo dyan? Ay, sorry, GM, sabi niya, hindi ko na ulitin. O ikaw, ano naman ang ginawa? Ba't ginanon mo naman sinuntok? Sabi ko po, Your Honor, dapat hindi mo ako sinaktan ng Ate LB. Sabi ko po, Ate LB, sorry. Naghingi po siya ng sorry sa Ate LB. Narinig mo yun, Aling LV? Sinungaling po sila. Hindi po yan totoo, sinungaling. Anong totoo? Totoo po, sinusuntok po ako. Ni JM? Opo, Pati si JM? opo. Pati si JM? Teka muna, Pati po yan si Ate Franz. Teka muna, sa Senator Estrada. Ano ba ang sinasabi mo kaya? JM o GM? May GM ba? General Manager o yung JM? Ano ba yan? Si GM po yung boy namin yun. JM, yung boy. Sinuntok ka rin? Opo, parehas po sila ng amo kong babae. Bakit ka sinusuntok ng JM? Utos po ng amo ko. Your Honor, hindi po totoo yun. Kasi si GM po, may gusto po siya kay GM. Sa katunayan nga po, pati yung bubong po namin, sinunog ng Ate LB dahil nagsisilo siya doon sa isang tindira po namin. Alam mo, Aling Franz, sana huwag ka nang gumawa ng kwento. Gumagawa ka lang yata. Your Honor, yun po yung totoo. Hindi po ako pwedeng magsinungaling sa inyo. Kung Ibig gusto mo niyo, sabihin yung kanyang itsura ngayon, bulag, nakita mo naman yung kanyang x-ray o MRI na talagang maraming na-deform sa kanyang katawan o sa kanyang muka. Magagawa ba ng isang tao lamang? yun po ang hindi ko po alam sa kanila, Your Honor. Kasi po, hiwalay po kami ng tulugan sa kanila dahil meron po silang 3 kwarto na magkakasama. Pagkatapos ko po galing sa simbahan, Your Honor, ay sa tindahan, Your Honor, maghapon pa ako nakaupo doon. Pagkatapos ko po, nagugasaw katawan, napasok na po ako ng kwarto namin, Your Honor. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanila. Lalo po, Your Honor, ay lagi din po kami sa biyahe mag-asawa. Tuwing makalawang araw na sa biyahe po kami. Assuming nakita mo na nag-aaway, kung totoo talaga yung sinasabi mo na nag-aaway yung JM, whatever, hindi mo man lang pinagamot sa ospital? Hindi mo Your man lang Honor. pinala sa ospital? Ang ginawa ko po sa Ate LB nung, kasi ang nangyari lang po baga, Your Honor, dito lang baga po ay Sagutin mo ano. ako, dinala mo ba sa ospital o hindi? Hindi po, Your Honor. Kasi po, ano lang siya, para baga po siyang sugat lang dito banda sa gilid po ng mata niya. Yun lang po ang nakita Di ko. ba dumudugo? Sabi nga ni Aling LV, dumudugo kanya mata. Hindi po, di kung dumugo po, dinabulag na po sana agad-agad dito ng mata niya. Kung dumudugo Bulag po. na nga ho eh. Bulag na. Your Honor, hindi to lang po kasi yung nangyari sa kanya, Your Honor. Kasi yung kanyang mata nung pumasok po, may puti-puti na po yung mga gilid ng mata niya, Your Honor. Pero ito pong larawan dito sa harap natin na sinabi ni Ma'am Lisa na nakita niya noon, hindi naman ho ito itsura ng bulag. Hindi nga po, Oh, pero may may puti, puti-puti. may puti-puti, Your Honor, yung gilid po ng Hindi mata ka naman niya. doktor, para mo masasabi may mga puti-puti na ano. Kasi, Your Honor, Maayos ang itsura niya nung pumasok siya sa... Your Honor, hindi po yan ang picture ng Ate LB. Maayos ang itsura niya. Pati yung si Ma'am Lisa nagpapatunay na maayos ang itsura niya. Your Honor, may picture po kami nung pumasok ang Ate LB sa amin kasi kasama namin yan kapag nagbe-beach kami, kapag naggagadiring ang family namin, kasama po namin.
Nakita nyo na yung litrato na gusto nyo ipakita kanina kay Senator Estrada na gusto nyo kanina, minamadali nyo si Senator Estrada na may litrato na gusto nyo ipakita. Ngayon, gusto na natin makita talaga yung larawan. Ano ba ano yung cellphone? Is that the cellphone of the resource person or the cellphone of the lawyers? Parang iba na. Yung pinapakita mo, get the picture from the cellphone of Mrs. Garcia Ruiz. Hindi na makita yung litrato? Your Honor, pinorward ko po sa aking lawyer kanina. Pinorward niya. Hindi, yung gusto mong ipakita kay Senator Estrada, Yan po. sana makita na ng... Comsec, kuna mo na ng litrato para ma-compare natin. In the spirit of fairness, we are trying to secure the photo that you are trying to show a while ago, that you tried to show a while ago to Senator Estrada. So, hindi pa nakikita? Oh, cellphone mo. Kaya, may date naman yan eh. Lalabas naman ang date dyan. At saka na makikita kung kailan yan kinunan. Oh, hindi naman yata kapanipaniwala yung sinasabi mo. Unless merong nag-i-sponsor sa inyo, nagbibigay siya ng abogado. Wala May po, kaya. wala po, Your Honor. Dahil sa itsura nitong mga abogado mo, mukhang magagaling. At mahal ang mga serbisyo nito mga ito. Pagkababayan Eh, naman. kung talagang ang hanap buhay nyo lang ay nagtitinda Opo. ng isang tindahan sa probinsya, paano kayo naka-afford na bayaran itong mga lawyers na ito? Your Honor, maliit lang po ang singil nila sa amin kasi kalugar po ng aking asawa. Kalugar po sila. Kano? Magkano? Konti lang po. Magkano nga? Eh kung talagang alam niya yung kalagayan ninyo, sitwasyon ninyo sa buhay ninyo, di dapat pro bono yan. Opo, konti lang Oh, po. magkano nga yung konti? 100,000, 200,000? 10,000 lang po ang binibigay namin. Pinulungan ka na kasi ng abogado mo eh. Hindi po. Yun po ang totoo. Ginang France, tukol sa sweldo. Ayon kay Aling LV, hindi niyo mo raw siya pinapasweldo. Your Honor, pinapasweldo ko po ang Ate LB. Mula nung pumasok sa akin ng 2019, nung pumasok isang araw sa tindahan po sa loob ng palengke, kasi isang araw po, Magkano sweldo mo sa kanya sa isang buwan? sa isang buwan po, nung pagkatapos ng isang araw, bali, start po ng August 12 po yun, 5,000 po ang monthly. Kasi po pandemic po yun, Your Honor. Ano? Pandemic po kasi yun, Your Honor. Ano? Pandemic. Pandemic? Opo. 5,000. Opo. Yan, kailan? 2019 po, Your Honor. Kasi 2019 po nagsimula ang Ate LB sa akin na masukan, Your Honor. Eh, hindi po 2017 eh. Pandemic po natin nagsimula Marso 20, 2020. Opo. Opo. So kung 2019, wala pa akong pandemic noon. Opo, papasok na po ng pandemic yun. Yung time na mahina na po ang bintahan ng time na yun. Ang pandemic natin ay March 2020. Sa amin po ay March 14 yata eh, nangyari yung sa amin nun. Tapos, hindi, wala pa yung Wuhan. Itong mga doktor hindi pa natin naririnig yung Wuhan noon. Nung 2019. Di ba? Wala pa noon yung Wuhan. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na noong August 2019 ay may COVID na. Mr. Chair. Aling LV, pumasok kayo 2017. Tama ba yun? Opo, totoo po yun. 2017, August 7. Doon sa pamamahay nila France. Opo. Tapos, ang sinasabi nitong amo mong babae, na 2019 kayo nag-umpisa magtrabaho. Ano po? Hindi po. Totoo. August 7 po. Ano naging trabaho niyo sa kanila? Yung pong sabi niya po, doon na lang daw muna po ako sa kusina, pagluluto muna daw po. 2017. Opo. Your Honor,
Ang 2017 po namin sa kalsada po kami, Your Honor, doon po kami nagtitinda, kubol-kubol lang yun. Yun yung nabanggit ng Ma'am Lisa, nasa gitna lang po kami ng kalsada ng 2017, 2018. Ate LB, nung pumasok Sa ka 15 daw ho yun, sabi ni Opo, Ma'am Lisa. 15, 16, 17, 18, nandun po kami sa kalsada na yun, Your Honor. Ate LB, nung pumasok po kayo sa akin, diga po ay nasa barangay 7 tayo, Ate LB? Ate LB? O yung tanong sa Opo. sa chairman, hindi ho. Ay, sorry po. Oho. Your Honor, nung pumasok po ang Ate LB sa amin, ay nasa barangay 7 po kami, Your Honor. May mga mayor's permit po ako, Your Honor, na magpapatunay na magkaibang barangay 7 at barangay 6. Till 2015, 2015 to 2018 na barangay 6 po kami sa kalsada po, Your Honor. Kaya ang Ate LB 2019. Pero nagtrabaho sa inyo si Aling Elvin at hindi mo pa siya kilala noong 2017? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Paano nangyari yun? Aling Elvi, hindi ka pa raw kilala ni Ginang Franz noong 2017. Kilala na po ako niyan. Nandun na po siya sa may sa pesto namin, sa tindahan. Yung pong sinasabi niya, nagtinda po kami sa Tianggi-Tianggian ng tawag namin. Nasa kalye raw. Opo, sa Tianggi-Tianggian po yun. Tuwing umaga po, na madaling araw, pumupunta na po kami doon. Ano ginagawa mo, Aling Elvi, doon? Minsan po, sinasama niya po ako sa Tianggian. Tapos, Nagbubuhat po ng paninda ng mga gulay-gulay. paninda nila. Opo. Oh, tapos po. Tapos po, tuwing tanghali po, ibabalik namin po doon sa may tindahan namin, sa pesto. Mhm. Pinapasweldo kayo? Hindi po. Ang sabi, pinapasweldo kayo nung simulang 2019, 5,000 lang, 5,000. Hindi po Sa totoo. buwan. Hindi po. Pero itong 2017, kahit kailan hindi kayo pinasweldo. Opo, buhat. Kahit 2019 beyond, hindi kayo pinapasweldo. Opo. Kahit isang kusing, wala kayong natanggap. Wala po. Totoo ba yan? Before you proceed, Senator Estrada, meron po ako nabalitaan, Aling LB, na nung kayo ay lumipat na sa Batangas City, galing nung kayo ay nakaalis sa Mindoro, pumunta ng Batangas City, merong pagtatangka na ang iyon dating amo na isoli sa'yo ang isang pitaka na nagkakahalaga ng 20,000 pesos na hindi mo tinanggap. At dahil sabi mo, wala ka namang pera. Totoo yun? Totoo po yun. Wala po akong pera kahit singkonduling. Wala po ako natatanggap na sweldo sa buhat sa kanya. Hindi, pero pinadalhan ka raw nakakalimutan mo raw yung pitaka na may 20,000 pesos. Totoo ba may 20,000 pesos ka? Wala po. Hindi po Wala. totoo yun. So anong ginawa mo nung binibigyan ka ng pitaka na naiwan mo daw at pinasoli mo ba? Pinasoli mo yung pitaka? Hindi mo tinanggap? Hindi po. Mrs. Garcia Ruiz, totoo ba na meron kayong pinadala na 20,000 nung nakaalis na sa Mindoro si Manang LB at pumunta na ng Batangas City, pinahabol niyo yung 20,000 at di umano pinasabi niyo na may nakalimutan kang pitaka rito, may laman 20,000 piso at hindi tinanggap ni LB dahil hindi nga daw siya nasweldo. Totoo ba yon? Your Honor, nung ibinalik na po si Ate LB sa kanila, sabi ko sa Mr., dalhin mo na rin yung gamit ng Ate LB, total na sa pamilya niya. Kasi po, Your Honor, may tira pa pong sahod ang Ate LB sa akin na 20,000. Sabi niya sa akin, kapag alis na ako, tayo sa kakukunin. Ari po, listahan, Your Honor, ng mga lumang notebooks na mga bali ng Ate LB. Ang mga listahan ng kanyang mga pinasahod sa kanya. May pirma? Listahan po ng mga kasama niya kasi Your Honor, hindi baga po ako ang naglilista ng mga kasamahan nila ng mga nagabali, yung kasamahan din po nila. So, teka, balikan ko with the permission of Senator Estrada. Balikan ko. So, totoo na nagpadala ka, nagpahabol kayo ng pitaka na may lamang 20,000 pesos. Tapos mga damit niya po, Your Honor, na naiwan sa amin. Ay, sa 20,000 pesos. Totoo? Opo, Your Honor. So, pinasoli sa'yo, hindi?
Hindi po ipinaharap ng pamilya niya si Ate LB. Ang sabi daw po, nandun siya sa isang kapatid. Yun ang sabi. Kasi, tapos ang sabi daw po, sa kanya nakunin, isa ka na yan, sabi daw po ng ganun. Hindi siya pinakita sa Ay, amin. nasaan na yung pitaka? Daladala mo ba dito, yung pitaka? Wala po, Your Ay, Honor. nasaan na yung pitaka? Nandun po sa bahay, kasama ng mga gamit niya. Sa Mindoro po. So, nasa inyo? Opo, sa Mindoro. Nandun din yung 20,000? Opo, kasama ng gamit. Doon sa perang 20,000, ano ang laman ng pitaka? Wala na po, tsaka mga damit lang po. Ayun. Kasi, Aling LB, ikaw, may pitaka ka ba talaga? Po. May pitaka ka? Opo, yung panlalaki po na parang batik po. Nasaan na yon? Tinapon na po nila yon yung mga kasama po ng mga gamit ko noon. Ayun. So, yung bang pitakang sinosoli sa'yo ay yung pitakang panlalaki? O ibang Hindi klase ko na pitaka? po alam yun, hindi ko Hindi na mo po nakikita. Kasi, Ma'am Garcia Ruiz, pag ang tao po ay may pitaka, sa pagkakaalam ko, may kasama pa yung ibang mga bagay. May ID, mayroong mga larawan. Pero yung sinabi nyo kanina, pitaka lang na pera ang laman. Wala siyang litrato kung Comelec ID o kung ano man. Walang ganon. Wala po, Your Honor.